na yung LGU Support Fund Apo. ay dadagdagan. Aha. Ano ba ibig sabihin ng LGU Support Fund? Bakit parang hindi ko nararamdaman? Asan ba ako? Tagasan ba ako? Paranaque. Ngayon, Olivares. Opo, Miss Doris at Robert, sa lahat po ng nanonood at nakikinig. No? Ang LGSF po o Local Government Support Fund, ito po ay isang pondo na nakalaan po para sa local government units. So, yung binabanggit ho ninyo na LGSF, dati ho kasi hindi ho yan ganyang kalaki. In fact, I saw the data. Base naman po ito sa mga datos na pinakita po sa akin. In previous administrations, in previous years, hindi po ganito kalaki. Somewhere between 2 billion to 7 billion ang nakita ko in previous administrations po. No, hanggat the last data that I saw, somewhere around 22 billion ang LGSF. For this year po, ang nakalaan sa ating national budget ay 57 billion pesos Wow. po. So, ibig sabihin, ang laki ho ng itinaas ng Local Government Support Fund. At yan po ay may iba-ibang components. Ang isang component po niyan ang tinatawag na FALGU. Yan po ang Financial Assistance to Local Government Units. Okay. At yan po yung pinag-uusapan ho nating ida-download po sa mga lalawigan, sa mga lungsod at mga bayan. Ngayon, part of the LGSF is yung ating mga lungsod bayan na tinamaan ho ng mga kalamidad. Correct. Yan po, no? Kasama rin po yan. No? Okay. Kasama rin po yan. So, hindi ho yan ay sinama na sa 57 billion sapagkat automatic they are going to receive this already, lalong-lalo na yung mga tinamaan ho ng mga lindol at bagyo nitong nakaraan. Yung So, mga calamity funds yan, Mayor. hiwalay po Separate yan pa yun, sa local partner. calamity funds. Yes po. So, yung pinag-uusapan ho natin 57 billion, ito na ho yung papaghatian ng mga lalawigan, mga lungsod at bayan. At meron hong menu na pwedeng pagpilian. Kasi yun correct. nga, wag nating iisipin na kahit anong gusto ng lokal na pamahalaan ay magagawa po nila. Meron ho kaming maari lamang pagpilian na menu and just to basically inform everyone, ang mga priority projects na pwedeng pagpilian, unang-una po yung mga ospital, medical and hospital equipment, multipurpose buildings, evacuation centers, sports facilities, farm-to-market roads. I would like to emphasize, wala hong flood control project sa menu. So, tinanggal po ng pamahalang nasyonal yung mga pinagmumula ng kalokohan. No? So, yan po, that was really emphasized to us na tatanggalin talaga yung menu na konektado po sa flood control projects. At next, meron hong social aspect po ito, which is yung bigas. Pagdating po sa bigas, ang naging direksyon po ay ang mga lokal na pamahalaan ay mag-identify po ng mga pamilya na pinakanangangailangan sa aming mga lalawigan, lungsod at bayan. Sila po ay tatanggap ng 10 kilo ng bigas 6 na beses. 6 na beses. Okay. So a total of 60 kilos 60. per family. But the rule is, kung ano ho yung pamilyang unang nakatanggap ng 10 kilos, dapat sila ho yun 6 times hanggat makompleto ho yung 60 kilos. So again, inatasan po ang lokal na pamahalaan na mag-identify sino ho ba sa tingin ng mga lokal na pamahalaan ang mga pinakanangangailangan pagdating po rito. So you are talking about millions of families who will be receiving 60 kilos of rice in a span of more or less 1 year nga po. Kasi kung every 2 months at 6 times kukuha po, sila. no? So isang taon po yan. Ngayon, balik ho tayo dun sa infrastructure. Yung mga isasubmit po namin through the DBM portal, yan po ay dapat, number 1, pasok ho dun sa menu. Okay. Tapos yung halaga naman ho, no? Kasi nagtatanong po ang mga kaibigan natin sa media, alam ko na pag-usapan din po natin ito ng sa araw. Ang halaga na matatanggap ng mga lokal na pamahalaan ay nakabase po yan sa Census of Population noong 2024. 2024. Kasi baka magtaka yung iba, bakit iba-iba kami ng nakuha, natanggap. So Oo. Malaki yung isa, di ba? Oo. para ho equitable, ang naging basihan po ay ang percentage ng population. Okay. So when someone or when an LGU sees their allocation, ang magiging
basically explanation kung bakit yan nahalaga ay ang inyong populasyon. So, technically, kaming smaller cities, mas maliit ang pondo. Kasi mas maliit po ang aming populasyon, and in the same manner, yung mas malalaki ho, mas malaki ang matatanggap nila. So wala diyang usapin, Mayor, ng pag highly urbanized, iba yung portion nila, mas mataas ng konti. Wala hong ganon, except meron hong isang category for 4th and 5th class municipalities. Kasi sila naman po yung mas nangangailangan. So meron separate po na fund for them because they are more in need compared to the bigger LGUs. Opo. Meron, sabi mo, yung ganyang klaseng pagpopondo ay para may oversight naman. Ika mo nga, walang flood control project na nilagay dyan. Pero yung iba pong mga programa, paano po natin masisiguro na yan po ay hindi, ang tawag mo doon, partner, Hindi malulustay at paano masusundan ng mga kababayan ninyo, kasi nasa city yan for sure, dun, or municipality, doon i-implement yung project, mas maraming mata yung makakatingin. Pero paano nila malalaman? Apo, siguro, again, to better explain and for everyone to understand po, no? Dati ho, no? Very centralized DPWH ang infrastructure projects. Example, San Juan City. For this year, ang aming budget ay 3.4 billion pesos. Okay. Maliit na halaga ho yan kumpara sa mas malalaking mga lungsod na ang kanilang budget na sa mga 30 billion level. Wow. So we cannot afford to build classroom buildings, huge stadiums, or any major infrastructure project using our LGU funds alone. Kasi yung LGU funds alone pa lang, yung sweldo na ng aming empleyado, yung aming maintenance and operating expenses, yung kuryente ng ating mga street lights, araw-araw, di ho ba? Yung maintenance po ng ating mga government assets. No? So doon pa lang, malaking porsyento na ho ng budget ang inilalaan. So in cases wherein we need infrastructure, we really have to rely on the national government. Ang ganyang sitwasyon po ay pangkaraniwan sa buong bansa. Na mabibilang ko lang sa aking mga daliri ang mga lungsod na can afford nakaka-excess kahit papaano on their own. No? So very centralized po dati ang infrastructure projects. And this I would like to categorically state. No? Si Secretary Vince Dizon po ng DPWH, magaling, maayos, maasahan. So yung mga pagbabagong ginagawa ngayon sa DPWH ay maganda at maayos. No? At talagang nagiging very transparent na pagpapatakbo. But because of the directive of the President to decentralize from a very centralized system before, no? Hindi lamang DPWH na ang magsasagawa ng infrastructure projects. So hindi po ibig sabihin na wala ng pondo ang DPWH for this. Meron pa rin po sila. Pero yung mga lokal na pamahalaan ay magkakaroon na rin ng sarili. Yan po ang binabanggit nating ida-download na ho ngayon. Dati ho kasi, kung ang pondo po ay nasa DPWH, sila ho nag-handle ng procurement. Lahat. Sila ho nag-handle ng execution, the bidding, eventually yung pagbayad sa contractor. Lahat ho yan ay nasa poder nila. At ang karaniwang angal ng mga mayors, lalong-lalo na yung mga nasa mga lalawigan, ay bigla na lang hong ang DPWH naguhukay na, may tinatayo ng mga proyekto. Nabubulaga. Ay, tama ho yan. At hindi nyo nga alam na may project na pala na ongoing. Hindi ho nakikipag-ugnayan ang DPWH. Ang masama ho dyan, base na rin po sa mga naging investigasyon, kahit hindi po tapos ang proyekto at minsan kahit walang proyekto na turnover at nabayaran ang kontraktor. Yun po ang malaking naging problema. And that is because of a very centralized system na ang LGUs hindi involved at all. Because again, ano magagawa ng LGU? Hindi naman namin pondo yan. Hindi ho kami nag-procure. Hindi ho kami ang nakipagkontrata sa mga ko nga kung may participation man, Mayor, groundbreaking. Yan. Bago simulan. Yung ribbon cutting. And in certain cases, ang mayor at ang congressman nilang bawa or ang mga regional director ng DPWH minsan ay hindi ho sila masyadong nakakapag-usap. Ngayon ho, no, in this case,
since i-download na po siya sa mga lokal na pamahalaan, Oo. yung accountability po na sa amin. Nasa LGU Ibig na sabihin, lahat. dahil pumasok na po sa pondo ng lokal na pamahalaan, responsibilidad na po namin ito. Opo. So ngayon, halimbawa, let's take San Juan for example. Pag pumasok po yung LGSF sa amin, hindi na yan pondo ng national government. General fund na ho yan ng San Juan. Ibig sabihin, yung proseso ho ng pag-procure, pag-bid, na sa amin na po yan. Rekta na sa Direkta na. LGU. Oo. At meron tayong tinatawag na PhilJEPS, ito po yung Philippine Government Electronic Procurement System, kung saan anumang gustong gawing procurement ng lungsod, ng bayan o kahit na ng isang lalawigan, online po yan. So, anyone can now apply to bid. Dahil nga online siya, open to all, for as long as those who are applying are qualified, they can now bid for all of these items. So, yan ho ang isang napakalaking kaibahan. No? At dahil nga po ang accountability na sa amin, ako po bilang mayor, and I know the same thing With other will local be officials. implemented sa ibang mga lungsod, bayan at lalawigan. Wala namang mayor na gustong makulong o makasuhan dahil na gumawa ng kalokohan Dahil pagdating nag-ghost sa mga project. pondong ito. Lalo na sa panahon ngayon. Oo. Dahil Good luck. mulat na rin po ang ating Tama. mga mamamayan. Alam nyo, lalong mapanuri ngayon ng ating taong bayan. Nasaan na yung pondo na nilaan dyan para sa, sinasabi nyo, ospital, o nasaan na yung ospital. Nakalagay dito sa mga announcements ninyo, ito ang halaga, ito ang dapat na mga equipment na nabili, nasaan na yan. So kami ho, dahil kami ang nakaharap sa mga mamamayan araw-araw, ang dalihon nilang pumunta raw at suriin. Talaga bang naitayo itong proyektong ito? Ayun. Within standards po ba? Oo. What is the difference? No? Ang halimbawa, yung mga taga-DPWH, hindi naman ho sila nakatira sa amin. Correct. Oo. They may identify sometimes projects that we don't need. Tama. Because if they don't coordinate with us, how will they know Yan what na our priorities are? So ito ho, no, pagdating sa LGSF, pati ho sa classroom building construction, Ayan, Yeah. classroom. parehas po yan na Miss Doris and Robert. Walang kaibahan yan. Except that ang fund source ay magkaiba. Ang LGSF, may sariling nakalang pondo. Pagdating naman po sa classroom building program, from DepEd, 66 billion pesos naman po yan. Pero parehas po yan, papasok na sa pondo ng lokal na pamahalaan. So, again, pag nasa amin ang pondo, kami ang magpo-procure, kami po mag-handle ng bidding process. Kung sinong manalo, kami magmo-monitor dun sa contractor na mananalo. We will make sure na within standards ang gagawin, kung ano po yung nakalagay sa scope of works, yun po ang masusunod. And in the end, kami rin po ang mag-certify na completed na ang project. Mayor, merong LGSF, may mga ida-download sa inyo. Kasi parang ang makikita natin ngayon, partners, Mayor, this year, parang ang dami nang dinownload sa mga LGU. Ganyan ba? Ito ang pera, igawin ninyo yung mga proyekto. Capable ba yung mga LGU, yung mga municipalities natin na i-maximize 100% magamit yung mga budget na yun para gawin, para doon sa community nila? Sige po, doon sa unang binanggit ninyo, tama po kayo. For the first time, nararanasan po ng mga LGUs ang ganitong klaseng empowerment. Ayun, What do we mean by empowerment, Miss Doris and Robert? Kami ho, sa aming mga lungsod, mga bayan at lalawigan, ano man ang gusto namin gawin, nangangailangan ho yan ng pondo. At kung walang pondong papasok, hanggang pangarap na lang po yan. Ay, tama naman. Oo. Di ba? Nararanasan natin ngayon ang empowerment ng local government units, and this is something that President Ferdinand R. Marcos Jr. promised. He is fulfilling his promise to empower the LGUs. Oo. Ngayon po, no, let's talk about LGSF. Meron hong DBM portal. Nag-submit na po kami. Yung iba, ongoing pong submission. Oo. So, ini-evaluate ngayon ng DBM, ano ba itong mga sinambit ho ng mga lokal na pamahalaan? Pasok ho ba yan sa priority menu na pwede naming pagpilian? Of course, the LGUs also, no, once pumasok ang pondo sa kanila, dahil accountable po sila, kinakailangan maayos po ang pagpapatupad. Tama, Hindi pwedeng hingi ka ng hingi ng pondo, hindi mo naman may patupad. Pero dahil kami naman po, under the local government code, meron naman po kaming authority to conduct procurement and bidding process. Oo. Ito po ay nasa poder na ho ng lokal na pamahalaan. Pagdating naman ngayon sa DepEd, Ayan. hindi ho lahat ng lungsod ay da-downloadan basta-basta. Yan.
part of the requirements of DepEd po, number one, you must be able to show that in the last so many years, you were able to undertake infrastructure projects. Ayan. Next, dapat meron kayong seal of good local governance or seal of good financial housekeeping. Okay. So, ibig sabihin, kailangan patunayan din ng mga lokal na pamahalaan na may kapasidad silang mag-alaga ng pondo, lalo na kung malaki ho yan. No? At next, yung pondong natatanggap, talagang may nagagawa ba kay infrastructure projects? And of course, one major requirement is kailangan ipakita mo saan mo itatayo yung paaralan. May lugar pa ba dyan sa inyong lungsod, bayan o lalawigan? Kami ho, in our case in San Juan, dahil maliit lang po kami, punong-puno na po talaga yung aming mga campuses when it comes to buildings. No? So what are we going to do? The older 1 to 2 story buildings, yan po ay aming papalitan na ng mas matataas na gusali. Maaring 8 stories, even up to 12 stories. Because we have to build po vertically. Wala Vertical kaming talaga opportunity to build horizontally. So yung mga luma, isipin nyo, may lumang building, 1 or 2 floors lang. Sayang yung lupa kung saan itinayo. If you only have 1 or 2 stories there versus 8 to 12 stories, just imagine yung number of classrooms per floor na pwedeng itayo po dyan. Mga students na makikater. And that is something that's good with this program. Hindi po tayo nililimit sa pangkaraniwang 4-story building. So merong pagkakataon talaga to build higher. Ayun. Paano, Mayor, yung iba pang pangangailangan naman? Hindi lang sa San Juan, ang laging problema ay ang traffic. Ayan, traffic. Ano ba ang mga yung mga illegal vendors. Yan, kasama Baha. baha. Pasok ba yan doon sa mabibigyan ng panibago karagdagang suporta? Yung LGSF po ay focused really on 2 things. So yung infrastructure projects na meron pong priority menu at yung bigas po para sa mga pamilya. Yung mga binabanggit yung concerns, yan naman po ay within the authority na ng LGUs po. No? May mga hiwalay na pondo naman po tayong pwedeng gamitin para po dyan. Ayun. Pero isa na lang ako, partner. Pagka hindi ho na-satisfy yung inyong mga constituents, sabihin nila, punta tayo sa DBM. Sabihin natin, pabawi natin. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Well, again, Isumbong natin. Sumbong natin. ako po, ang mechanism na nakikita kong pwedeng gawin po, no? Pag nakita nyo po na ang inyong pamalang lokal ay hindi magandang naging implementasyon. Of course, may karapatan po ang ating mga mamamayan na umangal, paabot nyo ang inyong mga sentimento, no? At meron namang mga mekanismo po na available para sa ating mga mamamayan. And if you feel that your local government units are not doing their jobs properly, then pwede niyong filean ng kaso, pwede niyong isumbong sa ombudsman, pwede kayong lumapit sa media kasi marami sa mga nagtatanong madalas po, no, Mayor, how do we ensure the transparency and accountability when it comes to the utilization? Baka maging flood control scandal Mess part 2 din, naman ito, di ba? Wag naman. Wag naman. Pero isipin, and this, sa lahat po ng mga mayors na nanonood at nakikinig ngayon, close to 1,500 municipal mayors, 149 city mayors, and 82 provincial governors. Ito po ang parati kong sinasabi. Binibigyan po tayo ng pagkakataon ng ating pamalang nasyonal na tayo mismo ang magtayo ng mga infrastructure projects na ito. Mga ospital, mga multipurpose buildings, farm-to-market roads, evacuation centers, sports stadiums, and classrooms and classroom buildings. Wag natin sayangin ang pagkakataon ito. Binibigyan tayo ng tiwala. Something that we were never able to experience before, itong pondo na tayo mismo ang makagagamit na. Wag nating sayangin ang pagkakataon ito. It's time for the LGUs to shine. Ipakita natin na yung mga capable at mayors, deserve, di ba, partner? pakita natin ng mga mayors na kaya natin ito. Kaya natin gamitin ng tama at wastong pondo, kaya natin magpatupad ng mga proyekto na walang masasabing anuman ng mga tao, walang substandard projects, walang ghost projects. In the end, the people will appreciate that the funds that entered our local government units will be used properly, transparently, and
accountably. Tayo rin na makikinabang. Correct. Pero Mayor, pahabol na lang kasi pa Holy Week partner Ay, oo Palente, nga pala, tapos merong nakaambang EDSA Rehab. Apo. For NCR, ang MMC, ano pong plano natin pagdating dito, Mayor? Opo, alam niyo ho, ang MMC, we've always taken the position na kapag merong ganitong mga, halimbawa, pagpanahon ng Kapaskuhan, ito Yan. pong Holy Opo. Week, alam naman natin na merong mga certain periods na ang ating mga mamayan ay talagang dadagsa sa mga kalye. No? So, we will make sure po that whatever schedules will be implemented will not affect too much po yung ating mga mamamayan na babiyahe. So, yun naman po naging framework namin sa MMC ever since. No? So, magkakaroon po kami ng meeting very soon. We will discuss this po, no? And make sure na yung epekto sa tao ay mitigated naman po Okay. siya. Oo. Promise, last na lang Oh, ako. go ahead, partner. Mayor, paano? Kasi nasa inyo na nga po, pati yung power of the purse. Apo. Kaya nga, nasa local na. Paano naman kung itong mayor natin, sabihin magpalagay ng mga malalaking tarpaulin. Easy sa project of mayor, ganire. At yung project, ganito lang ang nilagay kung ano yung project. Yung mukha ni mayor, ang laki. O, Wala ba sa Colatilia, Mayor, na bawal yung Yun na gano'n? nga. Antay-epal, meron tayong ganun, di po ba? Meron na pong memo ang DLG na nilabas few Ayan. weeks ago po. No? So may guidance na po ang mga lokal na pamahalaan. Pagdating po dyan, it has been disseminated to the local government units po. Ayun. Ayan. Huwag nyo na pong ilagay ang face ninyo. Kilala naman na kayo ng constituents ninyo. Sobrang diba? kilala na po kayo. Oo. Hindi na po namin kayo kailangang i-memorize. Alam naman po nila. At saka, pagkakataon nila to, partner, para magpakitang gilas. Tama po Diba? yan. Tama po yan. Eto na Time to shine. ang dami nyo, minsan sinasabi, walang pondo. Eto ngayon ang pondo. Yan, Binigay oo. sa inyo. Parang wala na kayong rason o dahilan para hindi makausad Yan. dahil may pondo. Kayo na ang bahala. Diba? Well, siyempre, dapat ang sambayanan, ang mga constituents, Babantay. huwag po kayong tatahi-tahimik. Yes. Tapos kapag hindi kayo satisfied, magyayaw-yaw kayo. Huwag po ganun. Makipagtulungan. Oo. Tapos, partner, alam mong next niyan? Oo. Sabi, mamimigay ng bigas, pinili lang yung ganito. Kami, hindi naman Yun na binigyan. nga. Paano? Kamag-anak lang nila Pwede pinili. magsalita? Sige po, ito. Paano nyo i-handle yun? Okay, so again, meron pong pondong nakalaan sa lahat ng local government units pagdating sa pag-procure ng bigas. No? Yes, tama po kayo. Hindi ho buong lungsod, bayan o Na lalawigan ay pwedeng mahandugan ng bigas. Ngunit magtiwala lang po kayo ng pipiliin ng mga lokal ng pamahalaan yung mga pinakanangangailangan. So, Ayun. of course, as early as now, I would like to ask for everyone's understanding. Dahil hindi ho talaga magkakasyan para sa lahat. Ngunit tungkulin namin na kung sino ang ma-identify po, sila talaga yung pinakanangangailangan. Oo. Ayun. Pero eventually, kagaya kami, ako, matakaw ako sa bigas. Middle class lang Palista ako. ka daw kay Mayor. Pila ka sa munisipyo. Ako naka-ex yung pangalan ko, matakaw to. Tsaka, middle class lang ako. Bakit, yun lagi naming reklamo ni Alvin El Chico, bakit kami, na nagbabayad naman kami ng taxes, Apo. hindi namin maramdaman. Yes, again, there's no distinction. Hindi naman sinasabing certain sector lang. Ayun. It's up to the discretion of the local government units. Yung iba, no, can choose to give the group of middle-class beneficiaries dahil sila yung primary workforce halimbawa ng bayang ito. Oo. Pwede po yan. No? Pwede. Hindi naman sinasabi na yung pinaka-mahirap lamang. Ayun. So, ako po, personally, yung pinaka-nangangailangan. Ayun. That is my personal framework because the others may be well off naman kasi kadalasan no, ito sa San Juan, I'll share with you. No? Minsan pag naghahandog ko kami ng yung pamaskong handog, no? Oo. Minsan yung iba nagsasabi, ay pakibigay na lang doon sa mga pamilyang mas nangangailangan. Better Dinodonate naman na yun. lang. Yes, kasi kumaga, on their own, alam nila na mas kakailangan to ng ibang pamilya. So Okay. siguro depende na ho yan sa mga LGUs. No? Iba-iba ho yung magiging demographics po na tatanggap ng bigas. It's really up to the LGU heads Ayun. to discern sino yung Ayun. best Tama, recipients. Tama po. naman. Thank you. Kasi nga naman, partner, may 4-piece ka na. Kung ano-ano pa nakuha mo, pati bigas, kayo na lahat, di ba? Natawa ako kay Mayor. Sabi niya, pwedeng magsalita. Dahil dyan, partner, dahil dyan,
magpasalamat na tayo kay Mayor Francis Zamora. Mayor, maraming salamat po ng Thank San Juan you. City at Presidente ng Metro Manila Council at National President ng League of Cities of the Philippines. Salamat, Mayor. Salamat, Mayor, at good luck, good luck. Yes, maraming salamat po. At tawag lang po pag may katanungan, mag-invite lang po kayo. Pag mayroong mga topics na ganito, I will always be more than willing to be here po. Yan. Yun. Promise yan, ha? Maraming Yes, of salamat. At Thank dahil you. dyan, Dahil dyan, 8:59 na.